Severe tropical storm Christine Tropical devastates the storm Philippine Christine will make province of landfall in Batangas Isabela on with Wednesday night. 1470. Naglandfall ang bagyong Christine kaninang madaling araw sa Divilacan, Isabela. Ilang bahagi ng Hilagang Luzon nasa ilalim na po ng signal number 3. Kasama dyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Ifugao. During the typhoon, life here in UPLB was very, very difficult. So, what were your experiences and struggles during the Typhoon Christine? So during the Typhoon Christine, I was here in my dorm in LB. And then there was a power outage and we experienced flooding sa first floor. Pero yun nga, there was a power outage, so all my gadgets didn't have any battery and there was no way for me to contact my family. So it led to them getting worried. Kamakailan lamang ay dinanas ng UPLB ang matinding pagsubok dulot ng bagyong Christine. Dala nito ay malakas na ulan at hangin na nagdulot ng pagbahang humamon sa ating mga estudyante at guro. Nang panahong iyon, marami sa atin ang nahirapang makahanap ng maaasahang paraan upang mag-charge ng mga electronic devices dahil sa power outage. Sa mundong ito, kung saan ang ating gadgets ay mahalaga sa pag-aaral at komunikasyon, lumalabas ang pangangailangan para sa mga emergency power sources. Kaya naman, nagpaulit-ulit ang tanong, may kuryente na ba? Isang solusyon ang maaaring magbigay ng liwanag sa ating sitwasyon. Ang pagkakaroon ng solar-powered charging station sa UPLB campus na magsisilbing emergency power source para sa pag-charge ng mga electronic device. Hindi lamang natin matutugunan ang agarang pangangailangan ng mga estudyante at guro, kundi makakatulong tayo sa pagpapalaganap ng sustainability at pagbabawas ng carbon footprint ng ating campus. Maraming halimbawa ang nagpapakita na posible at kapaki-pakinabang ang solar-powered charging stations. Halimbawa sa Ghana, West Africa, ang Sunana ay isang pay-per-charge business na hindi lamang nagbibigay ng charging option kundi nagiging karagdagang source of income para sa vendors sa Africa na karaniwan ay walang akses sa kuryente. Makikita naman sa University of Houston na posibleng makapaglagay ng solar-powered cellphone charging station sa campus. Ito ang naging paraan nila para matutunan ng mga estudyante ang kahalagahan ng green energy. Dagdag pa rito, may mga portable charging stations na gumagamit ng dual power generator, solar at wind energy ang Nebon projects na may anti-theft features na maaaring ilagay sa mga pampublikong lugar tulad ng bus stops at campuses. Ang mga projects na ito ay patunay na posible ang pagdadala ng bagong pasilidad sa ating campus. Narito ang mahalagang features ng solar-powered charging station. Una, mag-install ng solar panel sa mga bubong ng charging stations upang makakuha ng maximum sunlight at gawing kuryente. Pangalawa, i-equip ang mga estasyon ng battery storage systems para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente kahit maulap o gabi. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng iba't ibang charging ports, USB-A, USB-C at wireless charging pads para sa iba't ibang devices. Pang-apat naman ang disenyo ng charging station. Ito ay matibay at di basta-basta masisira ng outdoor conditions. May weatherproof enclosures din upang protektahan ang charging ports at electronic components. Panghuli ay ang pagkakaroon ng digital display para malaman ang charging status at dami ng solar energy na na-generate at ginamit. Ngunit tulad ng anumang proyekto, may mga benepisyo at mga hamon tayong dapat isaalang-alang. Tingnan natin ang mga benepisyo o pros ng mga charging stations, pati na rin ang ilang hamon o cons na maaaring harapin natin. Narito ang mga pangunahing benepisyo o pros ng charging station. Babawasan ito ang pag-asa sa grid electricity, babawasan ng carbon footprint sa campus, magbibigay ng maginhawang akses sa kuryente lalo na sa mga panahon ng bagyo. Sa kabila ng mataas na initial costs, makikita ang pangmatagalang matitipid sa enerhiya kung sakaling ma-implement ito. Mas mapapaganda nito ang campus dahil sa pagkakaroon ng modernong infrastrukturang para sa mga mag-aaral.
Ngunit hindi natin may kakaila na may mga hamon din nakaakibat ang ganito kalaking project. Ang initial setup cost para sa mga solar panels, battery storage at charging stations ay maaaring umabot mula 550,000 pesos hanggang 1,650,000 pesos bawat istasyon at wala pa rito ang maintenance cost. Maaaring lumitaw din ng mga logistical and repair issues tulad ng posibleng abala sa panahon ng setup at pagsiguro ng performance nito sa panahong maulap o maulan. Sa kabuuan, ang mga solar-powered charging stations ay nag-aalok ng isang consistent, practical at eco-friendly na solusyon sa mga hamon sa pag-charge ng kuryente sa UPLB, lalo na sa panahon at pagkatapos ng bagyo. Bilang rekomendasyon, mapaigi ang project na ito kung mag-explore ng partnership sa mga private companies upang mabawasan ang gastos, isasama ang user feedback mechanisms para sa pagpapabuti ng sistema, maglalatag ng iba pang cost-sharing o funding strategies tulad ng partnerships o grants, at magsasagawa ng pilot testing sa mataas sa traffic na lugar bago ang full-scale implementation para ma-ensure na mas mapaghandaan ang anumang problemang kahaharapin nito sa hinaharap. Do you think it's beneficial for UPLB students to have solar-powered charging stations around UPLB? Yes, I think it's very beneficial. Especially yun nga, sabi ko kanina, during those calamities, during those time of adversities, adding more power outlets, especially solar-powered ones, are very beneficial since una nakaka-contribute siya, since it's solar-powered, hindi siya masyado nakaka-apekto sa environment. Pangalawa, during those times of difficulties, may mga areas wherein students can meron silang area na mapupuntahan just for electricity, kasi during those times nga wala masyadong so I think it will be very beneficial.